Etong lalaking to, si Jihoon, sumali siya sa isang laro, ang Squid Game. Sa larong to may premyo na pera kaya halos lahat ng player dito mahihirap or baon sa utang. Pero di nila alam, buhay pala nila yung kapalit. What the fuck? So yeah, parang Hunger Games lang pero nasa Korea. Pero kwento ko muna yung dahilan ng pagsali ng bida natin na si Jihoon. So mahirap lang pamumuhay neto ni bro at meron siyang anak. Pero hiniwalayan ng asawa. Agoy, birthday ng anak niya ngayong araw. Kaya binigyan siya ng nanay niya ng pambili ng regalo. Pero hindi pa yun sapat sa kanya. Winidraw niya yung pera ng nanay niya sa ATM. Tapos alam nyo ginawa nito ni bro, pinangsugal niya lang. Oh my God. Pero unexpected, nanalo yung pinustahan niyang kabayo. Kaya sa sobrang saya niya, binigyan niya pa ng tip yung nagtatrabaho dun sa pasugalan. Pero yung swerte niya, pinalitan kagad ng kamalasan kasi may utang pa pala to si bro. Tapos nakita siya ng mga maniningil sa kanya, kaya siya tumakbo palayo. May nabangga siyang shorty. Yung sinama ni The Weeknd dun sa music video niya. Say I love you girl but I'm out of time. Woo! Maya-maya nahuli si Jihoon sa banyo. Teka lang! May pambayad ako! Yung babae kanina kinuha yung pera ko! O sige, pirmahan mo to. Pag di ka nakabayad sa susunod na buwan, akin na yung atay pati yung mata mo. So pagtapos nun, kinuha niya ulit yung pera na binigay niya dun sa babaeng binigay niya ng tip. Tapos ginamit niya yung pera para ipanglaro ng crane game sa arcade. Tapos nakakuha siya ng gift box na ipangririgalo sa anak niya. Pero nung pagbukas, baril yung laman. Tapos lighter din pala. Mukhang nagustuhan naman ng bata pero mukhang lagot siya sa nanay niya pag nalaman. Nung pauwi na si Jihoon, sinalubong siya ng lalaki na kinakatakutan ng marami, si Gongyu. Yung nasa train tubusan. Boss, laro tayo. Pag nanalo ka, bibigyan kita ng 100k. Pag ako ang nanalo, ako ang bibigyan mo. So yung pangalan ng laro nila, Duck G. Tapos babaliktarin mo lang yung square, parang pogs. Sa unang round, talo kagad yung bida natin. Since wala siyang pambayad. Mukha na lang daw niya yung pambabayad. Kaso paulit-ulit siyang natalo. Ang pula na ng mukha ni bro para siyang sumali dun sa sampalan competition. Pero nanalo din si bro sa dulo. Congratulations! Nanalo ako! Handa mo na mukha mo! O boss, teka lang. Premyo mo. So ngayon may panibagong offer na naman to si Gongyu. Siya pala yung recruiter sa isang laro na Squid Game. Tapos binigyan niya ng calling card to si Jihoon. Siyempre tinawagan niya yon, pumasok siya sa isang van, pinatulog sa loob, tapos paggising niya, naging green na yung damit niya. Tapos kasama niya na yung ibang manlalaro sa Squid Game. Ngayon nakita ni Jihoon na kasama pala yung babae na kumuha ng pera niya kanina. Kaso may atraso din sa gangster na to. Maya-maya dumating yung mga naka-pink. Tapos sinabi sa kanila kung sino yung manalo sa Squid Game, yun ang mananalo ng malaking pera. Bago silang maglaro, isa-isa muna silang kumuha ng picture. Tapos dumaan sila sa hagdan papunta sa first game. Ang red light, green light, kung saan may malaking babae, pag nahuli ka niyan gumalaw, patay, talo ka na sa laro. Yun yung alam nila. Tapos along the way, nakita din ng bida natin yung childhood bestie niya na si Sangwoo. Yung laro nila, dapat di sila makita nung manika na gumalaw habang papunta sila dun sa kabilang linya. Ngayon nung nagsimula na yung laro, nagmamadali itong si 324 kaya siya yung unang na-out. Biglang may pumutok na baril. Chinek nung kasama niya, baka nagtitrip lang to. Pero legit pala na namatay kaya nagpanik yung ibang mga player. Kaya sunod-sunod na tuloy silang pinagbabaril. Ang dami na nung namatay sa kanila. Si Jihoon naman muntik na ma-eliminate, buti na lang naligtas siya nung Indiano. Phew! Grabe talaga mga Indiano, kahit sa assignment ko sa math natutulungan ako niyan eh. Ngayon umabot silang dalawa sa linya bago maubos yung oras. After nun nagmakaawa yung mga manlalaro na umalis kasi di nila alam na buhay pala yung kapalit. Pinayagan silang bumoto kung lalabas o mananatili sa laro. Pinakitaan sila ng pera kaya kinakabahan yung iba na gusto na umuwi. Kasi baka mabulag sila sa pera tulad nito. Pinili niya magstay sa laro. Pero buti na lang, lamang yung gusto nang umuwi. Nakalabas na yung bida natin kasama yung babae na nagnakaw ng pera niya. Yung Indiano naman kasama yung childhood bestie niya. Ngayon ni-report ni Jihoon yung Squid Game pero walang naniwala sa kanya. Pero iniwan niya na lang yung calling card. Naging interesado yung detective dun sa police station kasi yung kapatid niya nakakuha din daw nung ganong card tapos biglang nawala. So yung mga karakter dito, may kanya-kanya ding maihirap na sitwasyon tulad nito ni Lolo number 1. May brain tumor. Yung babae kanina na nagnakaw, si Saebyok. Yung Indiano na si Ali, di binibigyan ng sahod. Si childhood bestie na si Sangwoo, na malaki yung utang. Tapos yung bida natin, na kailangan ng pambayad kasi na ospital yung nanay niya.
Well shit, wala silang choice kaya nabigyan ulit sila ng second chance na bumalik sa laro. So isa-isa na sila nakabalik, gumawa sila ngayon ng alyansa para sa next game. Which is merong 4 na pinto na may iba't ibang hugis. Nagkasundo yung grupo nila Ji-hoon na hiwa-hiwalay silang pipili kada pinto. Isa-isa silang binigyan ng bilog na lalagyan tapos nasa loob yung tinatawag na sugar honeycomb or yung dalgona candy. Tapos may katabing karayom kasi kailangan nilang mahiwalay yung shape mismo sa bilog. Yung mga kagrupo niya ang dadali ng mga shape tapos sa kanya yung pinakakomplikado yung payong. Ang dami nang namamatay sa paligid nila kasi nasisira yung mga candy. Natapos na lahat yung kagrupo ni Ji-hoon tapos siya na lang. Pero to the last minute, merong naisip tong bida natin. Dinila-dilaan niya yung candy tapos napapa-what the fuck yung mga nasa paligid niya. Pero mukhang gumagana yung strategy niya kaya ginaya din siya. Ayun, eventually natanggal niya rin yung payong. So ngayon nakabalik na sila, binigyan sila ng pagkain. Pero meron ditong hindi nabigyan kahit sakto lang naman para sa lahat. Kaso yung gangster pala na to yung nahuling pumila ulit. Kaya nagalit yung hindi nabigyan tapos yung ending napatay nung gangster na to. Biglang nadagdagan ng pera sa taas kasi ganun pala yung nangyayari kapag may namamatay. So pwede palang pumatay sa loob. Kaya naisip ng grupo ni Ji-hoon mag-recruit ng mga kasama. So nung nag-lights off na, maraming namatay pero nagawa nilang makasurvive kasi dumating yung mga nakapink na gwardiya para pigilan yung gulo. So ngayon, may banyo. Ngayon sa next game so may babae kasi dito, inaakit niya yung gangster para sumali sa team niya. Pero umayaw kasi gusto niya mga boys lang. Kasi tag of war pala yung next game. Yung grupo nila Ji-hoon may matanda tapos mga babae, mukhang mahirap to. Pero sabi ni Tatang number 1, expert daw siya sa larong to. Hilain lang daw nila yung lubid nang hindi umaalis sa pwesto hanggang sa mapagod yung mga kalaban nila. Pero nahihila pa rin sila kaya tong si Sang-woo naisip na wag pigilan yung kalaban kaya na out of balance. Sa kanila hinila yung lubid tapos nahulog yung mga kalaban. So pasok yung grupo nila Ji-hoon sa next game. Nanalo din yung grupo ng gangster na to pero nagulat siya dahil buhay pa pala yung ex-ka-baby time niya dun sa banyo. Pero sa nakikita nyo sa shot na to, yung nakasalamin, doktor pala siya. Tapos may kasabwat siyang gwardya na nagsasabi kung anong next game na lalaruin kapalit ng pagkuha niya ng mga laman ng mga namatay na player. Kasi matik, bebenta nila yan kasi may pera dyan. Pero nung sinabi sa kanya nung guard na di nila alam yung susunod na laro, nabaliw na siya tapos pumatay ng gwardya. Nahuli yun nung frontman kaya pinabaril yung doktor pati yung mga traidor. Kaya nakita sila ng mga player na nakabitin. Ngayon sa next game, kailangan gumawa ng grupo na may 2 members. Si Ji-hoon kay Tatang, kay Saebyok sa above na nakita niya dun sa hagdan. Si Sang-woo kay Indiano, si Ali pala pangalan niyan. Tapos yung babaeng kulot na to, wala nakuhang partner. Kinuha siya bigla ng mga gwardya. So pumasok na sila sa game room na mukhang normal na neighborhood sa kanila. Biglang in-announce na Jolin ang lalaruin. Natuwa si Ji-hoon kasi basic lang daw sa kanila yan. Pero nung malaman nila, nakalaban pala nila yung mga partner nila, nagulat ang buong mundo. Dahil for sure, ito yung pinaka-emotional na episode ng Squid Game. So lahat sila naglaro except dito sa 2 shorty. Si Ji-hoon naman matatalo na nung matanda. Pero biglang inatake nung tumor niya sa ulo kaya nakalimutan kung odd or even ba yung Jolin na nasa kamay niya. Dinaya siya ni Ji-hoon kaya yung ending si tatay number 1 pa yung natalo. Umiiyak si Ji-hoon habang naririnig yung putok ng baril. Ngayon si Sang-woo natalo din ang sunod-sunod hanggang sa isa na lang yung Jolin niya. Kaya sinabi niya sa dulo, bro, meron akong offer sa'yo. I-invest mo sa akin yung Jolin mo tapos papalitan natin ng bato. Ha? So basically naloko si Ali ni Sang-woo kasi sa una pa lang tinulungan na siya eh. Kaya nagtiwala talaga si Ali sa kanya. Tapos yung mga babae naman kanina, yung isang babae na kasama ni Saebyok nag-sacrifice. Tapos para sa akin yung nakakalungkot na part dito, yung 2 mag-asawa na pilitan maglaro sa isa't isa. May mga salamin na platform tapos kailangan nila malaman kung saan yung hindi mababasag na tatapakan nila. May mga ilan na nahulog tapos yung gangster na to, dumating yung ka-baby time niya sa harap tapos sinacrifice yung sarili niya para itulak yung gangster once and for all. Turns out may gumagawa pala ng salamin dito sa mga kasama nila. Kaya nakikita niya kung mababasag ba or hindi. Tinulungan niya yung grupo na makatawid pero pinatay yung ilaw para mahirap tignan. Wala na silang choice. Tsaka wala na rin silang oras kaya tinulak ni Sang-woo yung matanda. Tangina, naging villain na to si bro. Kaya nakalusot silang 3. Sumabog lahat ng salamin tapos tinamaan si Saebyok sa bewang. Nag-away si Sang-woo tsaka si Ji-hoon. Bro, nagbago ka na. Para naman yun sa ikabubuti nating lahat. Tapos si Saebyok nagsastruggle lang dun sa salamin na tumama sa kanya.
So habang nangyayari pala yung mga laro, nakapasok na pala tong detective nung umpisa kasi hinahanap niya yung kapatid niya. Pero it turns out yung kapatid niya mismo pala yung frontman or yung nanonood dun sa mga player sa laro. Tapos binaril siya sa balikat. Ngayon kumakain yung tatlo ng last meal nila pero nag-iwan bigla yung mga gwardya ng kutsilyo para may thrill. Nalaman ni Ji-hoon sugatan si Sae-byeok kaya humingi siya ng tulong sa gwardya. Pero nung pagbalik niya, putangin na sinaksak ni Sang-woo. No! Kaya sa dulo, 1-on-1 sila sa final game. Ang Squid Game. Di ko nagets yung laro kasi nagsaksakan lang naman sila dito. Pero ending, nagpakamatay si Sang-woo. God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Lahat ng effort ni bro nung una pa lang para lang magpakamatay siya. Nakakaputangin na naman. So yeah, nanalo si Ji-hoon. Pero nung pag-uwi niya, namatay din yung magulang niya. Tapos eto pa yung nalaman ni bro. Nabuhay pa pala si tatay number 1. Tapos nakakagulat pa dito, siya pala yung gumawa mismo ng Squid Game. Kasi ang boring daw. Sa sobrang boring, sumali din mismo siya sa laro. Para daw maramdaman niya ulit yung childhood niya. Pero ginawa niyang literal na hard mode yung laro. Grabing emotional roller coaster tong palabas na to. Tapos ayun, namatay din siya sa brain tumor. So after 3 years, nagpakulay ng buhok si Ji-hoon ng kulay pula kasi main character si bro eh. Nagbabalak si bro na sumali ulit sa Squid Game para once and for all ma-shutdown na yung laro. So yun na po yung Squid Game Season 1. Yung Season 2, i-recap ko na lang before Squid Game Season 3 which is ngayong taon din daw ilalabas kaya antayin nyo na lang. Milko Shake out.